Start na tayo. Ang sabi ni Miss Bulea, ano daw yung magandang topic? Sabi niya, tips daw in taking qualifying exam. So basically, siguro, kasi yun yung point ng inyong parang year-end event patungkol sa paano pumasa. Anong gagawin ko para ako'y makakuha ng exam? Okay? Dito sa school na pinagtuturuan ko, hindi din ako nagbibigay ng qualifying exam. Siguro sa tagal ko na nagtuturo, mga 15 years na, hindi ako nagbibigay ng qualifying exam except nung nagkaroon ng pandemic. Kasi ang aking way of evaluation ng aking mga estudyante is on a quiz by quiz basis. So pag pumasa ka sa quiz, therefore pasado ka sa accountancy. Pag hindi ka nakakapasa, therefore yun na, wala kaming qualifying exam. Noon lang nag-pandemic, tsaka nagkaroon. Kasi nga, puro online yung mga klase. Nagpapa-qualifying exam ako, pinapapunta ko sila face to face kahit bawal. Nenin naman, medyo okay na. Pero ang sa akin ay reliable ba ako na speaker para magbigay talaga ng tips in taking the qualifying exam? Ako mismo bilang pagtuturo, hindi naman ako nagbibigay nun, di ba? So tiningnan ko na lang siya na paano pumasa in all of the kinds of exams na pwede niyong gawin, okay? During your college life. Simple lang yung aking sasabihin. So let's move on to the next slide po. Okay, sana nakikinig lahat sa ating online Next slide. Rinig ba naman ako? Okay, may kasunod ba to? Nagmo-move ba? Hello? Hello? Nagmo-move ba yung slide ko? Good afternoon po, Sir Win. So hindi po siya nag-move for now. Baka nagkaroon lang po ng technical error. Okay na. Pero dinig naman po kayo. Yes. Okay. So ito na po yung ating second slide. Libro din ang aking introduction. This book actually is entitled All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten. Napahiram sa akin itong libro na to siguro mga 9 years ago. Yung sinasabi dun sa libro, as we go along in life, okay, lahat pala ng kailangan nating malaman, alam na natin noon pa. Kindergarten pa lang tayo. Naging mukhang mas komplikado lang siyang pakinggan kasi narinig mo siya nung professional ka na, nung hindi ka na kindergarten. Pero ang totoo kung babalikan mo yung pinakang pinagsimulan, lahat daw ng kailangan natin sa buhay, alam na natin, kinder pa lang tayo. So sa madaling salita, yung palang mga sasabihin ko rin dito, alam nyo na rin. They just need to be emphasized. Tama? Sabi pa nga dito yung part ng libro, kung titingnan mo, All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten by Robert Pogham. So sabi dan, share everything, play fair. Di ba? Ganun lang naman, di ba, nung bata ka? Kailangan magbaybaw ka, bibigay ka. Pag makikipaglaro ka, dapat patas ka. Don't hit people, huwag kang mananakit ng kaeskwela. Ibalik mo yung mga gamit kung saan mo nakuha. Pag nagkalat ka, linisin mo. Di ba? Mga ganun ang tinuturo sa atin ng kinder. And yet, even kahit tayo adult na, yun pa rin naman talaga yung kailangan nating gawin. Na magiging successful tayo, masaya tayo kung ginagawa pa rin natin to. Try ko lang basahin na lahat. Don't think things that aren't yours. Huwag kang magnanakaw, syempre. Say you're sorry when you hurt someone, di ba? Bata ka pa lang, you slap me, you punch your classmate. Talk to her, talk to him, say sorry. Di ba ganun sinasabi ng teacher natin? Wash your hands before you eat. Na siguro kung ginagawa natin yan, hindi kumalat yung COVID, di ba? Then, flush. Natural yan. Warm cookies and cold mix are good for you. So, may mga pagkain na pag mainit, maganda. Pag may malamig, di ba, okay din. Live a balanced life. Di ba? Kahit nga yan, sobrang importante nito. Di ba, yung balanced life. Learn. Think. And Viranga. Sorry, nagkaroon yata ng technical difficulties. Okay lang. Sige. So yung again, yung binabanggit ko lang is natapos tama ako dun sa number 11, yung Live a Balanced Life. Tama Okay, na parang binabanggit lang natin nga na huwag lang dapat iisa yung ginagawa natin. Maraming pwedeng pagkaabalahan. Masarap mabuhay kung ito'y balanse. 'Di ba? So and then take a nap every afternoon. Be aware, kasi hahanapin mo yung tulog. Di ba? Lalo kapag mas matanda ka na. Be aware of wonders. Dapat kahit yung mga simpleng bagay, yung pag nakakita ka ng rainbow,
ng, ang ganda ng araw, kulay pula, ang ganda ng buwan, nakatingin ka sa mga bituin. Dapat hanggang ngayon, kahit maging successful ka, tumanda ka, ma-appreciate mo pa rin siya. Kasi ganun dapat. Then look around. Panoodin, tumingin ka sa nasa paligid mo. And when you go out in the world, watch for traffic, hold hands, and stick together. So my point is, hindi naman talaga yun yung may nagusto kong sabihin, yung mga nakasulat dyan. But rather, marami na tayong bagay na alam na natin noon pa. At lahat ng aking sasabihin din ngayong hapon, we are just making emphasis, okay, on how to pass and to take your qualifying exam. Magbibigay lang tayo ng ilang mga tips. Okay? Ano yung una? Di ba? Na sobrang mga basic. Next slide, please. Ayan. Tip number 1, napakasimple po ng ating PowerPoint. Attend in your classes. Ano ibig sabihin nun pumasok ka? But then the question is, ano ba yung tamang paraan daw ng pagpasok? Okay? Baka kasi mamaya a-attend ka sa klase mo, physically, nandun ka. Pero yung utak mo, wala ka. Dapat, pag umattend ka sa klase mo, yung time mo talagang para dun sa klase na yon kasi there's a time for everything. Pag pumasok ka halimbawa sa subject mo, financial accounting, accounting and reporting, intermediate accounting, ganon. So dapat yun yung focus mo. And when you attend, okay, dapat ready ka. Ang college kasi, hindi siya yung tipong pag pumasok ka, dun ka matututo. 'Di ba? Ng lahat ng dapat na matutunan mo dun sa oras ng pagpasok mo. Mas tama na pagpasok mo sa klase mo, kino-confirm mo lang kung tama ang pagkakaintindi mo dun sa ituturo ng teacher. Example, nagturo kunwari adjusting entries. Yun yung topic nyo sa klase. Dapat pagpasok mo sa klase, meron ka ng alam. May idea ka na lahat ng problem sa libro na ibinigay sa inyo, nasagutan mo na. So pag may nagsasagot ng problem sa unahan, okay, chinecheck mo na lang din kung tama yung sagot mo dun sa sinasabi ng teacher or sagot ng classmate mo. Yun yung tamang pag-attend. Hindi yun yung tipong pag umattend ako at sinabi ng teacher, ito yung adjusting entry, first time mo siyang narinig. Yung iba daw kasi sa atin, okay, ganun yung approach. That is for elementary. Pag college ka, hindi dapat ganun. Okay? Sir, akala ko po ba ang sabi niyo ay tips in taking qualifying exam? Bakit tayo parang nabalik? Bakit ito ay hindi naman tungkol sa examination, kundi but rather pag-attend sa klase? The reason is simple. Kasi yung examination naman kasi ay output lang o result lang ng mga nangyari in the past. Ibig sabihin, kung talaga namang alam mo na siya, lalabas na lang basta yun pag nag-exam na. Hindi yung tipong nakapasa ka kasi nag-exam ka. But rather, pumasa ka kasi nag-aral ka. Noon pa man. Resulta na lang siya, parang awarding na lang yun. Okay? Kaya lahat ng labanan, dun sa klase, hindi dun sa examination. Halimbawa, yung binabanggit kanina nung naunang speaker, naging CPA siya. Tama naman talaga, hindi ka magiging CPA pag hindi ka nag-exam. Pero yung punto, yung lahat ng mga sinagot mo dun sa araw ng exam na yun, is nalaman mo, hindi dahil nagsasagot ka nung mismong oras na yun. Kasi, nag-aral ka na before, umattend ka na sa klase mo before. So sana lahat po nang nandito na taga PNC, lagi kayong a-attend sa klase nyo ng handa. Hindi yung physical lang. Okay? Hindi yung physical lang, hindi yung tipong first time ko na matututunan lahat. Maghanda ka. Tama kasi nga, college na. Okay? Sige, yun po yung ating tip number 1. Napakasimple. So meron din akong quote kada after ng unang tip. So next slide please. Kaya sabi dito, success is earned one day at a time. So, hindi nga siya biglaan. So, ang pinakang simula ay start by showing up. Nandun din yan dun sa Atomic Habit. Okay? Na binabanggit kanina. Na pagka may gagawin ka, lagi mo siyang, tinatamad ka, masaya ka, sinasisipag ka, may sakit ka, lahat. Basta ang pinakang una lagi mong gagawin, you start by showing up. Hindi mahalaga kung gaano ka-intense yung gagawin mo. Okay, basta mahalaga, nagpakita ka. Kasi yun namang effort daw, hindi laging 100% eh. Di ba, pwedeng nagbigay ka ng 2%, 3%, pero ang mahalaga, nagpakita ka. So, when you do your study, you always start to show up para magkaroon ng momentum na tinatawag. Okay? So, next is, next step po, next tip natin. Okay?
Hello? Next slide. Okay pa ba ang connection ko? Yan. So, tip number 2 is, you do your review. Kasi syempre, wala namang pumasa ng sobrang pasadong-pasado nang hindi tiningnan ulit sa pangalawang pagkakataon. Okay? Kahit nga sa pag-ibig, di ba? Hindi naman talaga totoo yung yung love at first sight, di ba? Wala daw ganun. Ang totoo talaga doon, attraction at first sight. Nung una mong makita, gusto mo pala. Tapos nalaman mo talaga, parang mukhang gusto mo, na-a-attract ka. Pero nalaman mo na gusto mo, nagkatuluyan kayo, kasi nag-work ka pa, nagdagdag ka pa ng effort para mas makilala siya, para mas may gawin. So katulad din nung kanina, dahil bago naman talaga ang examination, hindi naman pwedeng matapos mong magkaklase, therefore diretso exam. Meron pa yung binibigay na panahon usually. So you do your review. Okay? Meaning, lahat ng mga inaral, aralin mo ulit. Ang sabi ko nga sa mga estudyante ko kapag kami nagkaklase, ilang beses mo ba dapat halimbawang sagutan yung isang problem? Kayo ba, pag nagsasagot kayo ng mga problems, ilang beses sa ilang beses yun? Sabi ko dapat at least mga 4, di ba? Kababaan, 4 na beses. Okay, paano yun? Kasi bago ka pa umattend ng klase, nagsagot ka na. O di nabasa mo na siya, nakapagsagot ka na ng isa. Pagkatapos, umattend ka ng klase. Di ba sinagutan sa mismong klase yung assigned problems? O di sinasagutan mo na naman. Tapos nagkakaroon ng dagdag. Then after that, magre-review ka. O di ba? So therefore, sinasagutan mo na naman yung same problem. Tapos pagdating ng exam, okay, maaaring maitanong ulit siya. So therefore, yung same thought, yung same concept, sinasagutan mo na naman. Kasi wala naman talagang ibang paraan para mas maintindihan yung isang bagay kung hindi mo uulit-ulitin. Di ba? Even though nakakasawa siya, boring nga yun, ipaulit-ulit. Pero yung talagang ulit-ulit ng ulit-ulit, yun yung paraan para talagang magkaroon ka ng mastery. Nakuha niyo po yung yung sinasabi di. Hindi siya lang basta review, hindi lang siya dapat first view. Di ba dapat? Lagi kang nagre-review kung pwede nga paulit-ulit pa. At huwag kang magsasawa. Kasi wala naman talagang shortcut eh. 'Di ba? Yung iba nga siguro yung kwento ng ibang mga naririnig ko. Nung ako nagbo-board exam na hindi talaga ako ganun ka-comfortable, feeling ko hindi ko na ibigay lahat. 'Di ba? Nung ako nagka-qualifying exam, feeling ko kulang yung inaral ko. May mga ganung feeling eh. Pero ang punto, baka ang iniisip mo yung kulang is yung araw lang nung nag-review ka, pero ang totoo, maraming panahon na nag-aaral ka, nag-a-accumulate lang siya. Akala mo lang wala. Pero ang totoo, nagsama-sama siya yung mga effort mo dati, na compound na siya. Okay? So yun po yung sa atin, huwag niyong kakalimutan na mag-review at paulit-ulit na basahin yung inyong mga tanong. Yeah? And then, ang sabi dun sa ating tip, sige. So, sa ating quote, next slide po tayo. Okay? So the only thing that relieves pressure is preparation. So when you take the exam, di ba gusto natin maging BSA? Okay? At nakaka-pressure itong ating kurso. Maraming beses ako nakakakita ng mga naluha. Di ba? Dahil dito sa course na to. Yung pagbagsak sa exam, yung matatanggal na sa program. Pero, at feeling nila pressured sila. Feeling natin pressured tayo. Ang isang paraan talaga para mawala yan, you do your preparation. Di ba? Kasi when you prepare well, kahit ano man yung mangyari, tatanggapin mo. Ako kasi, ang paniniwala ko, pag nag-take ka, naghanda ka, at pumasa ka, sobrang saya mo. Diba? Kasi nga, deserve mo nag-prepare ka eh. Pero pag halimbawa, naghanda ka, tapos hindi mo nakuha yung gusto mo, kasi kunwari, may grade na hinahanap, diba? Para sa akin, okay lang din yun eh. Kasi masarap pumasa ng naghanda. Kahit yung hindi ka pumasa at naghanda ka, masarap pa rin sa pakiramdam yun. Kasi at least dun sa moment na yun, alam mo na ibinigay mo yung lahat. Hindi yung tipong hindi ka nakapasa pero hindi ka din naghanda. So marami kang mga marami kang mga what ifs, marami kang doubt, di ba? So para sa akin talaga, okay, para mawala yung pressure nyo in taking your board examination, in your qualifying examinations or any examination, you always prepare. Kasi diyan ka nakakalma. Wala naman talagang pagkakataon na sasabihin mo na handang-handa ka na, walang ganon. Di ba? Laging feeling mo, laging kulang. Pero iba yung naghanda kaysa sa walang pinagsimulan. Okay? Sige, so let's move on with my third slide. Yan. Next slide po. Third tip natin.
Also, manage your time. Ito naman ay during the examination, ano. Malamang binibigyan tayo ng time limit ng ating professor. Let's say 3 hours or 2 hours. Ang point lang, yung iba, nakakalimutan nila yung oras. Dapat, ano ka, kung 50 yung tanong, tingnan mo muna. Baka mamaya, sobrang tagal muna dun sa isang number na yon. Okay? Ang weight minsan ng mga numbers, ng mga tanong, pare-parehas lang. Minsan, lalo kapag ka-qualifying exam, mapamahirap, mapamadali yung tanong, okay? Yung time, diba? You have to really manage. Okay? Ako, nung ako'y nag-aaral, mabagal ako magsagot. Nung ako'y nag-aaral, ako'y college. Problema ko talaga yun. Okay? So, ngayon, ay yung type ng exam doon sa pinag-aralan ko na school, hindi siya multiple choice, talaga mga straight problems, yung mga walang pamimilian. Ang problema sa board exam, maraming tanong, tapos mga may pamimilian. Okay? So, anong pumasok sa isip ko nung magte-take na ako ng board examination namin? Sabi ko that time, pagdating pa lang ng papel, feeling ko last minute na. So, sobrang binilisan ko. Sobrang binibilisan ko yung pagsasagot. Kasi alam mo kung mabagal ako. Ang qualifying exam ganun din. Okay? Kung tingin mo, ikaw ay mabagal magsagot, dapat pagdating ng papel, hindi ka kampante. Di ba? Yung tipong, hindi, mahaba pa naman eh. Dapat meron ka minsan na sense of urgency na baka mamaya ay kulangin ako sa oras. Tsaka tansyahin mo, pag hindi ko talaga makuha, okay, pwede ako mag-move, babalikan ko na lang siya. You really have to manage your time kasi limit, yan yung isa sa mga resources na pinakang limited. Okay? Ganon din. Paano kung sakaling halimbawa, mabilis ka naman magsagot? Hello? May nagchat ba? Wala naman ano. Okay? So halimbawa, paano naman kung halimbawa ay napabilis kang magsagot? Okay? Ano gagawin mo doon sa sobrang oras? Yung iba ang ginagawa, nagsasabit na agad tapos lumalabas. Never kung nag-uugali yun, pwede nyo namang gayahin, pwede pong hindi. Pero ang sa akin kasi, minsan lang yung moment na yon. Kung let's say binigyan ka ng qualifying exam 1 to 4 p.m., inilaan yung 1 to 4 p.m. mo, bayad na yun, di ba? Kumbaga, dedicated na yung 1 to 4 p.m. na yun para dun sa qualifying exam. So kung tapos ka na ng 2:30 or alas 3, wala namang masama kung uubusin mo hanggang alas 4, pag-recheck, pag-double check. Okay, kasi nga, inilaan na siya para doon. Tsaka sayang naman yung moment na pinag-aralan mo, yun yung main moment, di ba? Yung mismong examination time. Susulitin mo siya. Okay? So yun po ang time ay limited resources. You really have to manage. You have to know yourself para ma-manage din yung oras na yan kasi sobrang importante yan. Okay? So let's move on with the next slide po, please. Okay? Sabi dito, even though not so related dun sa ating binanggit kanina, time is a thief that never gets caught. Ano ibig sabihin nun? Ang oras ay isang magnanakaw. Di ba? Na kahit kailan, hindi mo yan mahuhuli. Kasi ang oras ay nauubos, nawawala. So, ang point lang natin, halimbawa, ngayon, okay, mayroon kayong mga topics, hindi mo inaral, hindi mo na mababalik yung kahapon, yung isang linggo, yung mga ganun. Lahat actually ng mga nangyari in the past, hindi na yan babalik. Kaya nga sila nakaraan na. Okay? So, ibig sabihin, when you have time to prepare, you do it. Baka kasi maisip mo, may kulang. Diba? So, ganun. So, time is a thief that never gets caught. So, therefore, huwag tayong, kumbagay, magsayang ng maraming oras sa mga bagay na hindi naman makapagpalago sa atin. Okay? Sige. Next po. Okay, so number 4, ito po ay sobrang basic na, pang kindergarten ito. Believe in yourself. Kasi very basic yan. Diba? Sino bang mag-take ng exam? Hindi ba't ikaw? Diba? Bago daw mangyari at lumabas yung katotohanan sa outside world, meron munang naniwala. Ikaw muna. Kahit sabihin nyo na okay, may naniwala sa akin na tagalabas. Diba? Naniwala sa akin yung kaibigan ko, yung kapartner ko, yung pamilya ko, naniniwala sa akin. Okay, sila yun. Pero sa isang banda, magiging totoo rin siya yung mga paniniwala nila kung ikaw mismo naniwala ka rin muna sa sarili mo. Kasi ikaw din naman talaga yung mag-take. Alam kong sobrang gasgas na yung kwento na nung pinanganak ka, di ba? Na sobrang bilyon-bilyon ang nag-unahan sa sperm cell, di ba? Na sperm cell para ikaw yung mabuo. Di ilabas sa mundong ito. Simula pa lang panalong-panalo ka na, milyon na nga yung tinalo mo, di ba? Tapos paglabas mo sa mundo, okay, ganyan ka.
Di dapat sana pinahid ka na lang sa kumot. Hindi, joke lang. Pero yung punto lang natin ay, kumbaga po ay, matagal ka ng panalo. Di ba? Sana na ikaw ay inilagay dito sa mundong ito para mas manalo ka. Kasi sayang yung pagstay na. Sarap yung mabuhay. Di ba? Tama, ano? So dapat sa lahat ng gagawin natin, bago pa may maniwalang iba, ikaw muna. Kasi ganun yung psychology nun. Ganun kasi yung psychology nun. Di ba? Pag ikaw nagsimulang maniwala, okay, mangyayari yun. Kahit mga doktor, sinasabi po yun sa kanilang mga pasyente. Alam niyo yung placebo effect? Di ba? Yun yung tipong wala naman talagang bisa yung gamot pero pinaniniwalaan mo, nagpampagaling yun, gumagaling ka. Tsaka sabi na yun, proven po yun sa medicine kasi nagtatrabaho ko before sa hospital. Isa yun sa mga part-time job ko before. Laging ganun, kinakailangang mabola muna yung pasyente. Nagagaling siya. O mapaniwala muna nagagaling ka. Diba yung may mga fear, bago talaga totoong may mangyari. Diba? Sa akin, sa pagtupad sa pangarap, sa pagpasa sa mga qualifying exam, para sa akin, totoo pa rin talaga yan, yung believe in yourself. Kasi sinong mag-exam, sinong munang maniniwala kung hindi ikaw? Kayo ba? Sana may nakikinig Kayo ba naniniwala ba kayo na kaya ninyo? Na maging BSA pa rin? Na maging katulad ng mga speaker nyo na I believe alumni ng PNC na naging CPA. Okay, kahit ano pa mang na kwento nila, alam ko at some point, naniwala rin sila sa sarili nila na kaya nila. And I believe sana kayo din. Sobrang paniwalaan nyo yan. Kasi two-step yung creation. Una, kinikreate muna siya sa utak. Pag na-create mo na yan sa utak mo, tsaka siya magmamanifest in actual physical, di ba? Kasi naniwala ka kasi eh. Yeah? Okay? Sige. So, next po tayo. Ayan. So, sabi pa dito sa sinulat natin, your IQ is more important than your IQ. Alam niyo naman ibig sabihin ng IQ, di ba? Yung emotional quotient, yung daw talino. Pero yung IQ kasi mas importante dyan eh. Okay? Pagkasimula ng klase namin, dito sa school na pinagtuturoan ko, lagi ako nagkikwento sa unang-unang klase. Okay? Lagi ko sinasabi na yung accountancy hindi naman talaga para sa matatalino eh, di ba? Yan ay para sa mga matatapang, di ba? Kasi kung lahat ng matalino nandito, di okay. Pero hindi, yun ay talagang para yan sa matatapang. Tapos nagkikwento pa ako, may mga kakilala ako kahit na ako'y college, okay? Tinatanong anong grade mo sa math, anong honor mo. Line pa nga ng 7, kasama dun sa lowest. Pero anong nangyari? Bakit one take, one CPA? Bakit isang beses lang CPA na? Bakit siya nag-stay dun sa program? Samantalang yung iba, mga valedictorian, mga ganun, o kaya mga high honor, mga ganun, ang gagaling. Ay bakit siya nagawa niya mag-stay? Kasi ang sabi niya, hindi naman talaga dahil siya matalino eh. Totoo naman at kakilala ko, nakikita ko paano mag-isip. Mali-mali pa nga yung spelling, minsan debit, nung unang mga klase, mali yung spelling, isipin mo debit, 5 letter. Di ba? Mamamali ka dun, mababaliktad mo yung I at saka yung E. Pero ang punto, okay, wala yung sa ganun eh. Kasi una naniwala siya, nasabi niya, okay, nung ako'y high school, nung ako'y senior high, ako'y pabaya. Pero ngayon magbabago ako. Gusto ko may mangyari sa sarili ko. Di ba? Yung isang passer namin last time dito rin sa kabatch nung mga yun, nag-testimonial program na nga kasi kami eh. Ang sabi niya, hindi naman siya ABM. Di ba? And yet, di ba, siya ay pumasok sa mundo ng accounting. Tapos ang sabi niya, may mga moments daw dahil siya medyo kalug na estudyante, nakatulog pa siya sa bayan, sa kanto. 'Di ba kasi nga sa sobrang pagiging niya parang pabaya sa sarili. Tapos nagtanong siya sa kanyang sarili, sabi niya, gusto ko bang ganito pa rin yung buhay ko? Pero dahil nagdesisyon siya na gusto niya namang maiba, anong nangyari? Nakasama pa nga sa mga top 100 na mga iba-ibang mga school, ng mga iba-ibang mga review center. Hindi dahil sa magaling talaga sila, simulat sa pool, kundi ang pinaka-importante kasi, pinaniwalaan nila na kayang-kaya nilang gawin yung gusto nila. Kasi nga, our IQ is more important than our IQ, di ba? Okay? Then, let's move on. Too much for that. At yung panghuli, syempre, ayan na, simple lang yan. So pray. Okay? Kasi, kahit ano pa ang ating relihiyon, okay? Lahat naman, mayroong pagkakatulad lahat ng relihiyon. Lahat ng relihiyon ay nagdadasal. Okay, bakit may ganyan? Bakit may singit ka, sir, na tungkol sa pagdadasal? Kasi sa akin kasi,
hindi lahat natin kaya. Meron at meron talagang part na wala, hindi mo makukuha hindi mo kayang sakupin lahat. Therefore, may part diyan na ipagpapasa Diyos mo na lang. Na sana yung hindi mo alam dun sa review mo dun sa qualifying exam ninyo, 'di ba? Ay wag lumabas. O kaya sana yung hinulaan mo na hindi mo naman talaga alam yung pinakang sagot, sana tumama ka. O sana lahat ng ng itanong yung alam mo. Kaya therefore, somewhat nagdadasal ka. Diba? Parang ganun lang yun Kasi hindi mo nga daw kayang kontrolin lahat. That's why kailangan mo ng other source pa na tutulong sa'yo. Okay? Kung may dadagdag pa man tayo dito sa pray na to, ano daw baga talaga yung tamang paraan ng pagdadasal? Diba? Parang ganun. Siguro na lang mas maganda pag magdadasal ka, wag mong hilingan yung sobrang specific. Sana po itanong yung itong topic na to. Magtanong po ito po mismo problem 2-2 yung sinagutan ko po dun sa board. Hindi daw ganon yung mga pinagsasabi ko kanina, hindi ganon yung tamang paraan ng pagdadasal yung nang hihingi ka ng specific. Ang pinakang best way talaga ng prayer is yung humingi ka ng guidance, okay? Yung guidance lang na bigyan ka ng bigyan ka ng tamang direksyon, bigyan ka ng lakas ng loob. Yung tipong yung ituro sa yung tamang step kung ano yung gagawin mo. Kasi the moment na alam mo na yung tamang step kung ano yung gagawin, magagawa mo na lang talaga siya ng sadya. Okay? Ayun siguro sa atin. So, hindi po natin lahat kaya. Humingi pa tayo ng tulong sa mas magaling sa atin. Okay? Kasi para sa kanya din naman lahat pati. Next slide please. Yun. Okay? So sabi dito, just as love is a verb, so is faith. Kailangan may action dyan, Parang pag-ibig, di ba? Kailangan ng action. Ang paniniwala ganun din. Okay. Next slide, please. Ayan. So, ito na yata yung kahulihan part ng aking slide, Kasi nandiyan yung aking, yung atin pong logo. Gusto ko lang din ikwento, Okay, even though hindi siya related dun sa magtitake ng qualifying exam. Nung ginawa ko lang din po yung para alam din ng mga taga-pamantasan ng Kabuyat, lagi ko din sila nakikita. Nung ginawa ko po yung aking YouTube channel, hindi ko talaga pinangarap na makilala ng iba. Never in my wildest dream na magsasalita ako ng mga ganito. Simpleng nagtuturo lang ako, kaya ako nga ng masyadong maraming mga ginagalawan. Ginawa ko lang siya kasi gusto kong magturo ng maayos. Gusto ko lang makatulong. Okay? Bakit ko siya sinasabi sa inyo? Kasi minsan, ginagawa mo isang bagay kasi meron kang noble purpose, di ba? Okay? Kayo ba? Bakit kayo mas nag-aaral? Bakit gusto niyo pumasa sa qualifying exam? Kasi mas importante din yung bakit niyo Bakit nga ba gusto niyo pumasa? Di ba? Lagi kayong babalik. Siguro dahil gusto niyo may mabago sa buhay ninyo at ng pamilya ninyo. Di ba? Tama So kung palagi mong babalikan, bakit ka bumabangon? Bakit mo siya gagawin? Okay? At alam mo na yung ginagawa mo ay hindi lang para sa'yo, na pwede kang magkaroon ng epekto sa iba, okay, gawin mo. Kasi alam mo naman na basta when you do good, karma babalik yan. Yung pinakamahuli nakalagay dyan, may quote, if it's easy, it's not accountancy. Naniniwala ba kayo doon? Na accountancy, hindi talaga siya easy. At pag naging easy siya, okay, hindi na siya accountancy. Sa isang banda, depende yan kung naghanda ka. Diba? Depende yan kung paano mo tinitingnan ang mga bagay-bagay. Wala naman talagang totoong madali. Okay? Pero walang mahirap, walang matigas daw na tinapay, di ba? Sa naghanda, sa mainit na kape, di ba? Parang ganun yan. Okay? So I don't know if I make sense, if I give some tips. Kasi mga tips na alam nyo na, ang kailangan na lang talaga natin ay pangatawanan at gawin na gagawin ko siya kasi matagal ko nang alam, i-internalize, a-action mo na lang. Kasi lahat naman nga ng kailangan nating malaman ay alam na natin ng kinder. Ang problema nga lang, hindi natin ginagawa. Ngayon ang malaki na tayo. Ayun, so yun lamang at maraming salamat. Okay na po ako. Thank you. Ayan, wow, grabe. Parang after that webinar with Sir Win, inspired na agad ako to further prepare for the qualifying exams and take it to the next level. Lalo na nung second quote ni Sir Win na the only thing that relieves pressure is preparation. Kasi as a person na sobrang kabado talaga lagi sa exams, preparation is the key lang talaga para maging confident at hindi kabahan. And I hope that our PNCJPians will incorporate all these lessons from Sir Win from their preparation of their qualifying exams. And I'm sure hindi lang naman ako yung may natutunan. How about you, Karil?
So, isa din sa pinakatumatak sa akin yung line na time is thief that never gets caught. Like, totoo talaga yun. Like, ang bilis lumipas na oras. Dati, halos 1 month to prepare for quali. Ngayon, 2 weeks na lang quali na, di ba? So, tulad din sinabi ni Sir Vin kanina, dapat take natin yung time natin kapag nag-answer tayo ng question na kahit nahuli ka, okay lang yan. Basta sigurado ka na tama yung sagot mo. And also, I want to emphasize din sabi ni Sir Vin kanina, which is sobrang magandang pakinggan, yung your I can is more important than your IQ. Kasi ang daming pinanghihinaan ng loob. Hindi lang naman siguro ko, kundi halos lahat nila ng BSA. Hindi lang yung BSA, kundi yung mga papasok pa lang sa BSA, yung mga magiging accountancy students na nanghihina na kailangan ba matalino ka, kailangan ba magaling ka sa math, kailangan ba magaling ka sa English. Pero hindi, parang sabi ni Sir Vin, hindi kailangan ng ganito ka. Ang kailangan lang, kailangan kayanin mo. Kailangan ipaglaban mo. And your I can is more important kung ano man yung alam mo. So thank you so much, Sir Vin, sa mga natutunan namin ngayon. Ang dami namin natutunan, which is tulad ng sabi ninyo, alam na namin yon, pero it just need na i-remind ulit sa amin.